Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao, bawat isa ay may kanya-kanyang pangarap. May kanya-kanyang gustong marating, may kanya-kanyang gustong maabot, may kanya-kanyang gusto makuha. Hindi normal sa isang tao na walang pangarap. Dahil ang kalikasan ay ang tao ay may pangarap. Dahil sa mayroon kang pangarap, dahil sa mayroon tayong pangarap, ay ang itinuro sa atin ay kapag tayo ay nangarap, ay ang kunin natin yung pinaka-the best, pinaka-mainam. Katulad ng babasihan natin, kung tayo ay nagdudua, kung tayo ay nananalangin sa Allah, napapapasukin niya sa paraiso, ang hihilingin natin ay yung pinaka-mataas na antas ng paraiso, Firdaus. Kaya kung tayo ay mangarap sa mga pangarap natin, titingnan natin, evaluate natin ang ating mga pangarap, kasi kung mayroong mabuti, mas mabuti, kunin natin yung mas mabuti. Kung mayroong pinaka-mabuti, pinaka-mainam, yun ang kukunin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kung wala tayong pangarap, ay gawin natin ang ating sarili na normal na mayroong pangarap. Hindi pwede na wala tayong pangarap. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, may mga tao na lahat ay kanyang ginagawa, ang tagal ay hindi niya makukuha yung kanyang pangarap. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Habang mayroon tayong pangarap, sabayan natin ng panalangin sa Allah, sabayan natin ng determinasyon, ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon namang mga tao na napakabilis ay nakukuha niya. At ito ay binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Tulad ng pangyayari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isang lalaki na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid. Dumating ang isang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang lalaking ito ay muqanna'un bil hadid. Ibig sabihin ay mugattan wajuhu bil hadid. Sarado na ang kanyang mukha sa mga bakal. Ibig sabihin ay ready na sa pakikipagdigmaan. Sasama na siya sa pakikipagdigmaan. Pero ang taong ito ay Muslim o hindi Muslim? Hindi pa siya Muslim. Pero dumating siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, "Ya Rasulullah, usugo ng Allah, uqatil aw uslim." Ako ba ay makipagdigmaan na? Ako ba ay sasama na sa digmaan? Ready na siya. O kaya ay ako ay mag-Muslim? Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aslim thumma qatil. Ikaw ay mag-Muslim, ikaw ay mag-declare, ikaw ay mag-shahada, pagkatapos ikaw ay sumama sa digmaan. Fa-aslama. Nag-Muslim itong tao na ito, nag-declare na siya ng shahada, na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Thumma qatala. Pagkatapos ay sumama na siya sa pakikipagdigmaan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, faqutil, hanggang sa siya ay namatay. Tingnan ninyo, siya ay namatay. Kaya anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang malaman niya na ito, ang lalaking ito ay namatay? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amila qalilan wa ujira kathiran. Ang lalaking ito ay gumawa siya ng maliit. Maliit lang kumpara sa panahon ng kanyang pagyakap sa Islam. Maliit lang ang kanyang nagawa. Sabi nga ng mga pantasi, wala siyang nagawa. Hindi man lang siya nakaruko. Hindi naman siya nakasugyod ng isang bisis. Hindi siya nakapagsala. Kasi automatic na, pumunta na sa digmaan. Amila kalilan, gumawa siya ng maliit. Maliit lang. Wa ujira kathiran, pero binigyan siya ng Allah ng maraming gantimpala, maraming gantimpala. Ano itong maraming gantimpala? Unang-una, namatay siya na siya ay Muslim. Siya ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ay namatay siya na shahid. Ibig sabihin na namatay sa pakikipagdigmaan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na higit na mainam na kamatayan ng isang tao ay ang mamatay sa shahid, mamatay sa pakikipagdigmaan
alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Ano man ang mga pangarap natin, basta alam natin ito'y mabuti, ay dagdagan natin. Gawin natin, hanapin natin yung pinaka-mabuti. Kung ang pangarap natin ay makamundong bagay, ay mag-isip-isip tayo. Kailangan palitan natin ang pangarapin natin ay hindi lamang dito sa mundo, kundi ang pangarap natin ay hanggang sa, ibig sabihin ay kabilang buhay. Lagi natin naisipin na lagi tayong sinusubaybayan ni Shaitan, inuudyukan ni Shaitan, lalo na si Khannas. Kapag pupunta ka, pipigilan ka niya. Sa kabutihan, pipigilan ka niya. Pero kapag pupunta ka sa masama, ay talagang itutulak ka pa niya. Kaya parang mararamdaman mo yan na walang pumipigil sa iyo. Kapag masama ang gagawin mo, o kaya ay labag ang gagawin mo, o kaya ay hindi mainam na gawain, ay mararamdaman mo na talagang full na talagang gagawin mo talaga. Pero kapag ang pupuntahan mo ay nasa kabutihan, mag-umpisa ka pa lang magbasa ng Quran, mag-aaral ka ng pagbabasa ng Quran, ano man dyan, ay talagang ang dami-daming mga ibig sabihin dahilan para hindi ka matuloy sa kabutihan na yun na gusto mong gawin o kaya gusto mong puntahan. Kaya dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Ang syaitan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay lagi nang para sa mga tao ay lagi na siyang khazula. Ano ibig sabihin ng khazula? Tumatakas. Tinatakasan niya ang mga tao. Kasi yan, inuudyo ka kanya, itinutulak kanya, sinusuportahan kanya para hindi mo magawa yung kabutihan, para ang magawa mo yung hindi mainam. Dahil doon ay khazula. At kapag nagawa mo na yan ay khazula. Ibig sabihin, iiwanan ka na niya. Iiwanan ka na niya. Kaya dito sa talatang ito ay sinabi ng mga pantas na dapat ay pumili rin tayo ng mainam o kaya ay mabuting kaibigan. Piliin natin yung ating mabuting kaibigan. Kung ang kaibigan natin ay may mga ginagawa na alam natin na taliwas, ay pumili tayo, humanap tayo ng kaibigan na mabuti. Ano itong mabuting kaibigan? Walang inintindi, kundi ibig sabihin para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para mabasa ang salita ng Allah, para maunawaan ang salita ng Allah, maunawaan ang batas ng ating pananampalatayang Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.